Happy New Year! Mga kasabong, bayan sa Bungero, Happy New Year! Manigong bagong taon sa lahat, sa inyo, sa lahat ng mga kamanokis. Mabuhay kayo. Andito pa rin ako at maraming salamat sa lumikha at nandito pa rin ako. At sana nandiyan pa rin kayo. Kasabong. This is ito yung New Year presentation ko. Katulad na sinabi ko, New Year na ako magsusunod kong vlog. Medyo dumaan ng 2020. Mamaya tapos ng 2020, lolo na siya at ipapanganak na naman ang 2021. Let's look forward sa magandang hinaharap. Kalimutan na natin yung nakaraan. Hindi naman tayo lang dito sa bansa natin ang naapektuhan ng pandemya. Buong mundo yan. At swerte tayo at nagkakaroon na ng mga labanan sa mga lalawigan o sa paligid ng bansa. Magpasalamat tayo at maganda na nagiging resulta. Huwag tayong mainip. Tulad ng lagi ko sinasabi sa larangan ng pagmamanok, patience is a virtue. Inip talo dyan. At lalo na sa lahat ng bagay sa buhay, patience is a virtue. Importante yan. Shout out muna tayo. Tulad na nakagawian ko, inuuna ko kayo, lahat ng gusto magpa-shout out, magpapa-shout out kayo. Isa-shout out ko kayo, hindi maaring hindi. Pagbibigyan ko kayo dahil kayo importante sa akin. Tinatangkilik nyo ang channel ko. Kaya bago ang lahat, like, share, and subscribe to my channel. Okay? Shout out. Buena mano. Alan Santa Cruz Perez of Batangas and Bulacan. Ngayon nasa Dubai siya. Alan, Brad, Happy New Year. Ipon-ipon lang tayo dyan. Alam ko, wala nito dyan. At meron naman, pero tuwing Biyernes, ang alam ko, sa Middle East, sa kinalalagyan nyo, tuwing Friday, doon sila nagkakaroon ng sparring ng mga manok dyan, mga asil nila dyan, iba-ibang klaseng manok. Tuwing Friday. Friday meat, kung tawagin dyan. So, enjoy lang kayo sa buhay. Maging masaya lagi tayo sa buhay. Enjoy lang. Life is too short. Hindi natin alam kung kailan tayo kukunin ng Panginoon. Kaya lagi tayong maging masaya. Marami namang paraan para maging masaya na hindi tayo nakakaperwisyo. Libangin natin sarili natin. Tayo lang ang maglilibang sa sarili natin. Okay? Danilo Mapue of Sampaloc, Manila. Brad, shout out kita. Happy New Year. Rico and Tatang Palisok of Sampaloc, Manila rin, ng Benny Street. Happy New Year dyan mga brad. Ito pa, Lito Taba Anakleto. Shout out brad. Happy New Year. Maging masaya kayo. Aba Kamis of Sunga, Surigao, Mindanao. Shout out, Aba. Ayun muna first page. Ang topic natin ngayon, ito marami nagre-request sa akin to. Marami nagre-request. Pero medyo may kalawakan tong topic na to ang di-discuss ko. Gameness or cutting? Tanong sa akin, ano raw importante sa akin, gameness or cutting? Number 2 na topic, environmental conditioning and conditioning wet
mahamog and dry, dew, yung mahamog na lugar at dry na lugar. At lastly, in third, breeding but without breeding. Medyo nakuha nyo? Breeding chicken, breeding game birds, but you're breeding without breeding. Okay. Gameness and cutting, ano raw mas importante sa akin? Since, ano raw masasabi ko? Kung ako tatanungin, gameness or cutting? Of course, gameness. Importanteng pundasyon yung gameness. A game chicken will always cut well kung properly natarian. They will cut. A deep game chicken will always give you a win kesa sa mga lesser game chicken o yung short breed, yung hindi magaganda ang breeding ng bloodline. Nasa bloodline ng cutting, nasa bloodline din ng gameness. So, pag game ang chicken, matapang, pagka matapang yan, siyempre nandun yung always the will to kill, will to survive, self-preservation ng chicken, yung instinct nila. They know their opponent, instinct nila makipag-away. Territorial ang mga manok. Mystical being manok mystical. Kaya may kaliskis yan. Yung kaliskis na yan, may pinanggalingan yan. Ang origin yan. A game chicken will always cut. Tandaan yan. A deep game, well-bred chicken will always cut good. Pero yung gameness, yung cutting, the cutting of the chicken will suffer kung mali ang pagkakalapat ng tari. Kasi dito sa atin, malaking bagay pinag-uusapan na classic armas na ginagamit na manok na kinakabit natin. Knife dito, hindi katulad sa Mexico, short knife, yung iba plastic knife, yung iba gaff, yung parang ice pick lang. Ang cutting para sa akin, hindi ganun kaano yan Nasa bloodline ng cutting. Kasi ang cutting, kung maski magaling kumat yan, alam mo, magaling kumat. Unang laban, ang ganda ng pagkakakat ng cutting ng manok. Maayos lahat. Nailapat lahat. Balansyado ang paa. Pero sa susunod na laban, hindi naman maganda nalagay na hindi naman maganda pagkakaasinta ng tari, gumamit ka ng ibang mananari o whatever. Medyo hindi maganda ang nagsasuffer ang cutting. Saka manok, pagka short breed o yung may lahing duwag, they will not cut good. Kasi ayaw na nila lumaban. Yung short breed, dunghill kung tawagin nila sa English. May lahing duwag. So, kung tatanungin niyo ako, I always go for a deep game chicken, deep game bloodline. Marami naman yan. Basta yung marami dyan, nandito na lahat ng bloodline na kailangan natin. Mga gameness. Sa akin, yung gameness, importante yan. Pundasyon ko yan sa mga manok ko na binibreed dati. Ngayon pa rin, meron pa rin mga nandyan pa rin yung mga bloodline ko. May mga nasa mga kaibigan ko, pinatabi ko sa mga satellite farm. So, pagka kaya gusto ko mag-set, like now, this year, I'll be setting some chicken of mine para mag-produce ako ng konting materyales o battle crosses para magamit ko next December or late this year. So,
Kung ako itatanungin nyo, gameness, importante. Period. Para sa akin lang yan. Para sa akin, para sa amin lang yan. Yan ang batayan namin, ang pundasyon namin sa mga foundation stock namin. Mga old breeders, importante sa amin ang gameness. Okay? Thank you. Environmental conditioning. Ano-anong klase? Tama. Iba-iba ang condition dito sa lupa sa atin. Iba-iba, maski pare-pareho ang bloodline yan. Pare-pareho magkakapatid yan. Pero yung isa, dinala mo sa mataas na lugar. Let's say, katulad sa Lukban. Nagdala ako ng manok ko ron sa Lukban. Inistay ko ron. Dahil maganda lupa, mataba ang lupa, maganda ang tubo. Pero may iniwan ako rito sa lowland. May iniwan din ako sa doon, somewhere in the north, parte Nueva Ecija, na hindi naman maulan, pero mahamog. Isang bloodline, full brother. Ang mangyayari dyan, same feeding, same system, pero iba-iba condition yan. Bakit? Kasi, ng mga highland, katulad ng Tanay, Lukban, Laguna, maulan dyan. Maulan dyan. So, kasi ang isa pa, may kinalaman ng atmospheric pressure sa hangin. Ang hangin kasi lagi may tubig yan. May moisture yan. Ang ginagawa ko, practice namin, tinuro rin sa akin ng mga old cockers to, syempre. Hindi ko naman malalaman to experience yan sa pagkakondisyon. Hindi naman, wala namang, yung iba-iba environment. Ang ginagawa ko, kunyari, Lukban, ilalaban mo, ikukondisyon mo ron, pero idadry mo siya 1 week. You have to dry the chicken first. Idadry mo muna ang manok na galing sa mga matubig na lugar, mauulan na lugar. Katulad ng Lukban, tuwing hapon, umuulan dyan, matik yan. Pag tumama ang ulap sa bundok Banahaw, uulan at uulan dyan. Hindi maaaring hindi. Bihirang-bihirang hindi umulan dyan tuwing hapon. Umuulan lagi sa Lukban. Kaya malamig dyan. Kaya yan ang ginagawa nilang pamalit sa Baguio. Diyan sa Palola, iba-ibang mga malalaking tao, may mga mansion dyan. May mga farm dyan. Maulan sa Lukban, malamig sa Lukban. Parting Laguna, matataas na lugar yan, maulan dyan. Kaya you have to dry your chicken first for 1 week. Idadry mo muna ang chicken, ang manok, bago mo siya lagyan, umpisa ng conditioning mo. Bago mo siya lagyan ng moisture. Kasi pagka sobrang manok, pagka sobrang sa tubig, hindi maganda, sluggish, mabigat ang manok. Saka sluggish. Yan ang tip na maibibigay ko sa inyo sa mga wet farmland, game farmland, may mauulan na lugar. You have to dry your chicken for 1 week. Dry mo muna siya ng todo, wag mo pa iinumin ng 1 week. Kasi may tubig na sila sa katawan bago mo siya umpisa ng conditioning process. Kung gusto nyo detalyado tungkol dyan, tawagan nyo ako sa messenger ko at sa messenger ko na lang kasi nahihirapan na ako mag-type. Sana naunawaan nyo ako at na sumasakit ang glaucoma ko. Tawag na lang kayo sa messenger ko. Pero naman sa mga lugar na matataas din, pero wala namang ulan, katulad ng Mount Araal sa Bacolod, sa ibang lugar, yung walang ulan pero mahamog, Baguio, some places in Baguio, hindi mo na rin kailangan painumin ng tubig yung manok kasi mahamog na Bigyan mo man ng tubig yan, hindi na inom yan Kasi alam na manok ang kailangan nila. Alam nila. Kaya, ang pinag-uusapan lang naman sa pagkukondisyon, yung moisture. Lalo na sa pointing. Yung moisture control.
how to take away the moisture. Matagal na, madami na tayong topic na pinag-usapan yung pointing about the moisture control. At sa dryland naman, sa mga lowland, katulad ng, let's say, Pampanga, Ilocos, lowland ng Ilocos, Bulacan, Cavite, ayan, mga mabababang lugar, mga above sea level lang ng konti o below sea level, kailangan yung tubigan ng manok. Iinom naman ng manok pag kailangan nila. Pero sa mga matataas na lugar, hindi na kailangan, hindi na kailangan masyadong tubig. Hindi naman iinumin ng manok. Obserbahan nyo, hindi iinumin ng manok. Alam na manok ang kailangan nila. Yan ang maano ko sa inyo tungkol sa mga environment. Kasi iba-iba environment nga eh. Iba-iba farmland natin. Iba-iba klase ng lupa. Kaya yung magagandang sikat na ang Bacolod sa Aral, magaganda doon kasi mataba ang lupa. Kita nyo mga manok yan, gaganda ng balahibo. Kasi hindi umuulan masyado, pero mahamog, mataba ang lupa, gaganda ng kaliskis na manok. Pero sa mga low-lying area, siyempre hindi maganda ang mga walang mineral yung lupa eh. Mga nasa simento, mga batuhan. Malaking epekto ang soil fertility, fertility na soil sa pagmamanok. Na tackle na natin yung topic na yan about the importance of soil, fertile soil. Okay. Lastly, breeding chicken but without breeding. Ano ibig sabihin ko nun? So, ito, maano ko to sa mga bagong mga bata sa bungero. Siguro to, naiintindihan to ng mga medyo matatagal nang nagsasabong, yung mga tahor na. Breeding, ang breeding ng manok, para sa akin, para sa amin, lagi ko sinasabi, lahat ng sinasabi ko rito para sa amin, kailangan ng pedigree. Kumbaga sa aso, may mga papeles yan. Makikita mo yung record kung sino yung mga naging magulang, yung ancestry, kung saan ang galing, kung ano kulang, kung ano yung may mga sakit, kung ano yung may mga carrier, kung ano yung mga nagpapanalo, kung anong number, kung anong wing band, kung saan ang galing, record. History ng manok mo na binibreed. Yan ang tinasabing pedigree. Kaya importante ang recording sa tamang pagbibreed. Kaya tinasabi ko, iba ang presyo ng manok na may ipapakita kayong record at papeles sa mga buyers nyo kesa sa mga manok na katulad ko. Pag pumunta ako sa isa, titignan ko yung marking. Pwede ba makita yung record nito, Brad? Tignan ko nga marking nito, ano ba record nito? May ipe-present ang mga breeder o farm manager sa inyo na record. Yun yung sinasabing pedigree, papeles. Andiyan ko ilang record and everything. Yan ang tinasabing may breeding ang manok. How you raise them from day 1 up to mag-mature sila. Makikita mo dyan kung ilan ang mortality ng bats ng manok na yun, ng itlog na yun, ng bats ng itlog na napisa na yun sa isang galing sa isang breeding pen, sa isang setting o sa isang set ng materyales. Let's say, maklin yan. Titignan mo yan. Pen 1, titignan mo ilan napisa, ilan ang babae, ilan na buhay, sa kayo health, nandun. Kaya importante yung may breeding. Parang sa tao rin yan. Nag-anak ka na nag-anak. Nag-anak ka na nag-anak. Pinabayaan mo, hindi mo tinuruan ng tamang asal. Table manners. Yung pamimihis. Pagtindig. Disiplina, ika nga. Yung paano mo pinalaki. Yung house discipline. Tayo mga magulang ang unang-unang mga guro ng mga anak natin. Kung ano nakikita sa atin ng mga anak natin, ng mga sanggol, ng mga bata, gagayahin tayo. May kasabihan nga sa Ingles, monkey see, monkey do.
Maski mali ang ginawa natin, gagayahin tayo ng mga anak natin. Kala nila tama kasi magulang tayo. So, kaya kailangan may proper breeding ang breeding program nyo. Okay? Parang sa tao rin yan. Lumalabas ang kahit ano pa yan. Maski nakatapos ka ng pag-aaral mo, maganda at suit mo. Pero may oras na lalabas na malalaman kung sinasabing walang breeding yan. Walang breeding yan taong yan. Hindi tinuruan na magulang. Yun ang ibig ko sabihin. Proper breeding. Tamang asal ng pag-uugali. Ganun lang yan. Yan ang ibig namin sabihin ng breeding chicken with breeding. Not breeding chicken without breeding. Nakuha nyo? Yung pedigree, importante yan. Kasi if you don't have breeding record or breeding chicken, sooner or later magko-collapse kayo. Maaring magpapanalo kayo for 1, 2, the most 3 years. Pababa na pababa yan. Magko-collapse ang breeding nyo. Ang breeding program nyo. Kung wala kayong recording at pedigree ang mga manok nyo. Saka, analytical, scientific ang mga sabong. Lahat ginagawa yan. Nasa breeder na yan. Kung anong preference ng breeder, kung ano standard ng breeder, kung ano gusto niya palabas sa breeding niya, nasa sa kanya yan. Breeding chicken is an art. Ang tandaan niya, breeding chicken is an art. Parang nagpipinta ka lang yan, pumapahid ka. Kung gusto mong darker shade, lagyan mo ng darker color pink. Kung lighter, ganun lang yan. Kaya nga sinasabi ko, ilang beses ko na sinasabi sa inyo, breeding chicken, game bird, is an art. And pointing bird for battle is also an art. So, you breed chicken with breeding para hindi kayo maligaw. Tumagal kayo sa larangan sa mundo ng pagmamanok. Alam nyo, ang mundo ng pagmamanok, fighting birds, sabong, masalimuot yan. Mystical creation ng manok. May kaliskis yan. Bakit may kaliskis yan? Sino mga kamag-anak niyan? Yan, yung mga nilalang na may kaliskis na gumagapang sa lupa. Yan, kamag-anak ng mga manok yan. Dahil may kaliskis sila. Kaya kung minsan, may mga manok na lumalabas yung talampakan, may kaliskis. Nagkaroon sila ng evolution. Nag-evolve sila. Nakapag-adapt na sila. Yung adaptation to the environment. Kaya malaking bagay ang environment sa mundo ng pagmamanok. So, na-share ko yan. Hindi nyo naririnig yan sa mga ibang vlog or cooking school nyo. Actually, sa akin naman, I'm not hitting anybody. I'm teaching you, I'm sharing you our experience. Now, it will be 54 years. Kasi January 31 will be my birthday at the end of the month. Bari, 54 years na ako sa larangan ng pagmamanok. At pagsasabong. I'm still learning. I'm still learning a lot. Marami pa ako natutuklasan na hindi ko naalala. I'm still learning. Yung hobby natin, yung passion natin ng pagmamanok, lalo na ang breeding. Never-ending learning experience yan. Walang katapusan yan na pag-aaral. Matututo ka ng maraming klaseng bago na hindi mo alam. Kasi mystical nga ang manok ang manok. Very mystical din. Masalimuot ang mundo ng pagmamanok at pagsasabong. Alam niyo yan. Minsan nanalo na, akala mo nanalo na, bigla na lang natatalo pa eh. Sumisintensya ka, akala mo yung kalaban mo patutukayin, nung pala yung iyo pala patutukayin. Mystical ang masalimuot ang mundo ng sabong. I know you will agree with that. At naging experience mo yan kung talaga sabongero ka. Nakadanas ka na yan. Yung akala mo ikaw na nanalo, lamang na lamang ka na sa paluan. Walang ka-round-round. Ang bibilis ng paa ng manok. Kailangan matalim ang mata mo. May mata ka dapat sa pagmamanok, lalo na sa selection. Importante ang may mata ka sa pagmamanok. Alam mo ang dapat mong kunin.
which I shared it, na-share ko na sa inyo, ang importance of selection. Yung selection is the backbone. Selection, backbone niya. First and foremost, sa larangan ng sabong at pag-breed is selection. It is the backbone ng pagsasabong. Importante selection. So, I hope you learn a lot. My New Year presentation to you. Maging masaya kayo. Just be humble. Be happy. Sarap magmanok. Narunahin muna natin ang pangangailangan ng pamilya natin. No, alamin natin ang mga prioridad natin sa buhay para hindi tayo magkaroon ng problema sa pamilya. Alamin natin ang kalakaran. Huwag tayo mainip. Always abide to the ruling authority. Alam nila ang ginagawa nila. Alam nila. Ngayon, kung ayaw niyo yung mga ibang kalakaran, di huwag niyong tangkilikin. Marami naman dyan. Marami naman paraan dyan para makapagsabong. Kailangan lang, within the bounds of law, nasa loob lang tayo ng legality. Abide. We have to abide to the ruling authority. Always. Okay? Sana na itong na-share ko sa inyo for New Year will help you a lot and you'll enjoy. Sa lahat na magpapa-shoutout ulit, mag-PM lang kayo. Padala nyo lang ako ng message nyo at isa-shoutout ko kayo. Okay? Lagi ko sinasabi sa inyo, God first and peace to everybody. Bye!